Isang gabi, bumagsak sa mundo ang mga kakaibang nilalang na kumokontrol sa tao at ginagawang halimaw. Pero isang estudyante na si Shinichi, ang swerteng nailigtas ng earphones at doon lang sa kamay niya nakatira ang parasite na si Migi. Ngayon, magkasama silang lumalaban para mabuhay laban sa mga halimaw na gustong lamunin ang sangkatauhan. Nagsisimula ang kwento kay Shinichi, habang naglalakad papasok ng eskwelahan, biglang sumulpot mula sa likod ang kaibigan niyang si Morano, at sinubukan siyang gulatin gamit ang mabilis na judo chop. Pero kahit hindi niya alam na nandoon si Morano, agad niyang nahuli ang kamay nito. Naiinis si Morano dahil akala niya nagpapanggap lang si Shinichi na hindi niya siya naramdaman, pero agad namang itinanggi ni Shinichi. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nahawakan niya ang dibdib ni Morano, kaya tinamaan siya ng malutong na sampal sa mukha. Umalis ito ng galit, at doon naman dumating ang isa pa niyang kaibigan, si Yuko, na pinulot ang salamin ni Shinichi para sa kanya. Tinanong pa ni Yuko kung may problema ba sa kamay niya, pero mabilis lang niyang itinanggi. Makalipas ang ilang oras, nasa klase na si Shinichi. Nakayuko habang gamit ang smartphone niya sa ilalim ng desk, sino ba namang hindi makaka-relate? Doon biglang bumalik ang alaala ng nakaraang gabi. Habang nakahiga si Shinichi at nakikinig ng music gamit ang earphones, may kakaibang organismo na sumubok pumasok sa tenga niya. Dahil barado ito, dumiretso naman ito sa ilong niya. Buti na lang ay nasenggot niya palabas at doon niya nakita ang maliit na nilalang na parang ahas. Nagulat siya, kaya dali-dali siyang kumuha ng nakarolyong magazine para ipangdepensa. Bigla itong tumalon at bumaon sa braso niya, nagsimulang umakyat paakyat. Mabilis siyang nakaisip ng paraan at ginamit ang earphones para atali ang braso niya at pigilan ito. Nagising naman ang mga magulang niya dahil sa ingay at pumasok sa kwarto. Pilit niyang ipinaliwanag na may ahas sa braso niya, pero akala ng mga magulang niya ay guni-guni lang ito. Nang ipakita pa niya ang butas kung saan pumasok, biglang nawala ito. Balik sa kasalukuyan, huli pala siya ng teacher habang nagda-daydream at nakumpiska ang cellphone niya. Pag-uwi, nakakita siya ng batang babae na hinahabol ang bola nito, nagamulong sa kalsada. Eksakto namang may paparating na kotseng mabilis ang takbo. Bago pa man mabangga ang bata, mabilis na sumugod si Shinichi at pinigilan ang kotse gamit ang kanyang kanang kamay, na ngayon ay ibang-iba na ang itsura, may sariling mata na nakatingin sa kanya. Pagdating sa bahay, dali-dali siyang pumasok sa kwarto at kumuha ng kutsilyo para saksakin ang sariling kamay. Pero bigla itong nag-transform at naging isang maliit na nilalang. Sinabi nito na nabigo siya, nakakakilabot. Tinatanong ni Shinichi kung ano ang ginawa nito sa kamay niya, at sinagot ng nilalang, kinain ko na. Natarante si Shinichi at natawa na lang sa sobrang pagkabigla, bago muling sinubukang saksakin ang nilalang. Pero parang binaliktad siya nito gamit ang reverse uno, tinanggal ang kutsilyo at ibinato pa sa kisame. Sinabi ng nilalang na hindi pa siya marunong magsalita ng maayos, kaya hiling nito na turuan siya ni Shinichi. Pagkatapos, bigla itong nakatulog. Naisip ni Shinichi na humanap ng sagot, kaya nag-search siya online, syempre hindi Google, kundi Bingo. Pero kahit anong hanap niya, wala siyang makitang impormasyon tungkol sa isang talking right hand na parang ahas. Kinagabihan, napagdesisyon na ni Shinichi na itago muna sa lahat ang nangyari sa kanya. Kinabukasan, habang papasok si Shinichi sa school, biglang nagsalita ang organismo sa kamay niya. Nararamdaman daw nito ang presensya ng isa pang kagaya niya at pilit siyang dinadala doon. Ayaw sana ni Shinichi, pero damaykit pa mismo si Migi sa poste para lang hindi sila makaalis. Gusto nitong malaman kung ano ang nilalang na yun. Pagliko ni Shinichi, laking gulat niya nang makita ang isang aso na inangkin na rin ng isa pang parasito. Ramdam agad ni Migi ang killing intent mula rito. Kaya mabilis silang tumakbo, pero biglang nag-transform ang aso at umatake. Saktong kumilos si Migi, sumirit ang kamay ni Shinichi at diretsyong inabot ang puso ng aso, tinapos ito kaagad. Samantala, sa ibang lugar, 3 lalaki ang nanghaharas ng isang babae. Biglang lumapit ang isang misteryosong lalaki at sinapak silang lahat, saka nag-alok na ihatid ang babae pa uwi. Pero habang naglalakad sila, dumating ulit ang mga lalaki, ngayon armado ng tubo, at binanatan siya. Imbes na matakot, kalmado pa siyang nagsabi, mukhang hindi kakayanin ng tiyan ko ang 4 na bangkay. Sa isang iglap, pinatay niya pati ang babae, 2 bagsak lang.
Pagkatapos, binago pa niya ang mukha niya para walang makakakilala. Kinabukasan, papasok na naman si Shinichi at sinabi niya sa organismo na gusto niyang bigyan ito ng pangalan. Tumanggi ito at sinabing hindi naman daw siya alaga o tao. Pero pinilit pa rin ni Shinichi, hindi naman pwede na ikaw o yan lang ang tawag niya. Kaya nag-isip ang organismo at nagpakilala. Migi, ibig sabihin kanan. Fair enough, pagdating sa pay class, naglalaro ng basketball si Shinichi at halos lahat ng tira niya pasok. Biro pa ni Yuko, kung maka-score pa siya ng isa, baka mapatawad na siya ni Morano sa nangyari noong isang araw. Umabot sa huling 5 segundo ng laro, binantayan siya ng kaklase niyang si Kazuki. Pero umatras si Shinichi, binitawan ng bola, at boom, perfect 3-pointer. Siyempre, dahil may tulong din si Migi. Panalo sila, pagkatapos ng laro, humingi ulit siya ng sorry kay Morano. Sagot nito, bilhan mo na lang ako ng pancake kung talagang sincere ka. Boys, tandaan nyo to, pancake works, pero pagkatalikod ni Morano, agad siyang nilapitan ni Kazuki. Dinala siya sa labas at bigla na lang binugbog, galit kasi ito, dahil akala niya inaagaw ni Shinichi si Morano na crush niya. Pinipigilan pa sana ni Shinichi ang sarili, kasi kung kagaya ng ginawa ni Migi sa aso ang gagawin nila, siguradong malaking gulo ang mangyayari. Pero hindi na nakatiis si Migi, bigla itong umabot at sinapak si Kazuki, na tumilapo ng ilang metro. Nang magising si Kazuki, kitang-kita sa mga mata niya ang takot sa Sigma energy ni Shinichi, kaya mabilis itong tumakbo palayo. Later, nasa CR si Shinichi at pinagsasabihan si Migi na huwag basta-basta magsalita kapag may ibang tao. Pero imbes na sumunod, biglang na-curious si Migi tungkol sa human reproductive system, at sinusubukan pang patigasin si Shinichi on the spot. Buti na lang mabilis siyang nakapreno sa kalokohan ni Migi. Pagkatapos ng klase, kinausap ni Yuko si Shinichi tungkol sa mga sunod-sunod na misteryosong pagpatay sa buong mundo. Lahat ng biktima, winasak at pinaira-piraso ang katawan, tinawag pa itong mga minced meat murders. Pag-uwi, kinausap ni Shinichi si Migi. Sabi niya, baka dapat silang gumawa ng paraan para pigilan ang mga pagpatay na ito. Pero agad tumanggi si Migi at nagbanta, kapag naglagay ka sa atin sa peligro, kukunin ko ang mata mo, o kaya ang dila mo. Ilang sandali lang, habang naglalakad siya sa kalsada, biglang nagbabala si Migi, may isa pang kagaya niya na papalapit. Sabi niya, kung ayaw ni Shinichi na lumaban hanggang kamatayan, dapat silang umalis. Pero imbes na sumunod, pumasok si Shinichi sa isang abandonadong lugar. Lumapit ang organismo mula sa likod at inalok si Migi, lumipat ka sa braso ko, magsama tayo sa iisang katawan. Pinuputol pa nito ang sariling braso bilang alok. Pero kumampi si Migi kay Shinichi at biglang umatake, pinatay ang organismo sa isang iglap. Tinanong ni Shinichi kung ginawa ba yun ni Migi para iligtas siya. Sagot nito, hindi raw siya sigurado kung posible ang relocation, at yun ang pinakamadaling paraan para protektahan ang sarili niya. Pagkatapos, sabi ni Migi, pagod na siya, at natulog agad. Kinagabihan, nakaramdam si Shinichi ng pasasalamat. Alam niyang, kahit hindi aminin ni Migi, mas pinili pa rin itong protektahan siya kaysa sa sariling uri. Kinabukasan, habang naglalakad papasok ng school at kausap si Morano, biglang sumabat si Migi, may isa pang presensya, malapit na malapit. Pagpasok niya sa campus, sinabi nitong nasa loob mismo ng building. Nagkaroon ng assembly, kinakabahan si Shinichi, iniisip kung sino sa kanila ang organismo na nagtatago bilang tao. Sabi pa ni Migi, hinahanap ka rin nila. Huwag kang makikipag-eye contact. Pag-akyat ng principal, inanunsyo na may bagong guro sa math. At nang lumabas si Ryoko Tamiya, agad na sinabi ni Migi, siya yun. Hindi napigilan ni Shinichi, nagtagpo ang kanilang mga mata, at doon niya naramdaman, alam ni Tamiya na may Migi siya. Sa pay class, napansin ni Migi na tila gusto ni Tamiya makibagay sa lipunan ng tao. Tiniyak nito kay Shinichi na wala silang agarang panganib mula sa kanya. Pero para kay Shinichi, hindi pa rin nawala ang kaba. Pagkatapos ng nakaka-tense na math class, pinatawag siya ni Tamiya sa guidance office. Pagpasok niya, kalmado itong nagsabi, hindi mo kailangang kabahan. Ang kanang kamay mo, alam na wala akong intensyong pumatay. Dahil kung maglalaban tayo ngayon, pareho lang tayong mapapahamak.
Bagamat sugatan, sinabi ni Ryoko Tamiya kay Shinichi na gusto niyang makipagkita pagkatapos ng klase para makapag-usap ng mas malalim. Agad pumayag si Migi, pero medyo nagdadalawang isip si Shinichi. Pinaliwanag naman ni Tamiya na kung gusto niya talagang pumatay o makipaglaban, ginawa na niya yun kanina pa pagkatapos ng klase. Pumunta si Shinichi sa isang kafe kung saan dumating si Tamiya, kasama ang isa pang organismo na tinatawag nilang Mr. A, dahil wala itong pangalan. Doon, ibinunyag ni Tamiya ang nakakagulat na balita, nakipagtalik siya kay Mr. A at ngayon ay buntis na siya, ng isang normal na human baby. Nag-usap sila tungkol sa posibleng pinagmula ng mga organismo at kung matatawag ba talaga silang buhay. Dahil wala silang kakayahang magparami ng sarili nilang uri. Sa halip, kailangan nilang kanibalismo, ang kainin ng kanilang host species para mabuhay. Hindi interesado si Mr. A sa ganitong diskusyon, kaya agad siyang umalis, walang pakialam sa kung bakit ganoon ang kalikasan nila. Pagkatapos, sinabi ni Tamiya kay Shinichi na kung ituturing man siya nito bilang kalaban, mas lamang siya, dahil hindi gaya ni Shinichi, kaya niyang palitan ang mukha niya para maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Dagdag pa niya, mas gusto niyang protektahan ang kasalukuyan niyang human identity, at wala siyang balak gumawa ng extreme na bagay. Pero nagbabala rin siya, kung gugustuhin niya, kaya niyang mag-massacre ng buong klase sa loob lang ng 3 segundo. Kinabukasan, habang nasa math class, sabay na nakaramdam ng matinding killing intent sina Migi at Tamiya mula sa labas. At ayun na, dumating si Mr. A, biglang umatake sa mga guro. Tumayo si Tamiya at umalis sa classroom. Sunod-sunod na lumabas ang announcement sa PA system. May intruder sa school, lahat ay kailangang lumikas kaagad. Habang nag-uunahan ang mga estudyante palabas, sinabi ni Migi kay Shinichi na malamang kailangan nilang lumaban. Lalo na't mukhang pumunta si Mr. A sa school para sadyang hanapin sila. At eto ang genius na plano ni Migi, manatili si Shinichi sa gitna ng mga kaklase niya, para maging distraction ng mga ito habang pinapatay sila ni Mr. A, binibigyan sila ng tsansang tag-A ng puso nito. Siyempre, hindi matanggap ni Shinichi na gawing karne at kalasag ang mga kaklase niya. Kaya imbes, tumakbo siya paakyat sa mas mataas na palapag at gumawa ng barricade gamit ang mga mesa. Sinabi ni Migi na kailangan nilang sulitin ang bentahe ni Shinichi, dahil independent ang brain function niya. Kaya may laban sila, binigyan niya ito ng isang sandata at pinatago para gamitin sa tamang oras. At dumating na nga si Mr. A, walang kahirap-hirap na binutes ang barricade. Harapan na silang nagkatapat ni Shinichi, at dito ibinunyag ni Migi na siya ang magiging defensive role ng laban. Dito na muna nagtatapos ang ating video. Kung gusto mong abangan ang susunod na episode, huwag kalimutang mag-subscribe para palagi kang updated. Kita-kits ulit sa next video.